Huwag tayong papayag, lalong-lalo na dun sa mga hinihiling nilang pagbabago sa saligang batas dahil kakailanganin ng mga pagbabagong ito ang ating pagsasang-ayon. Ang pagsasang-ayon na yan ay magagawa sa plebisito. Now, assuming yan po ang gagawin nila. Kung matuloy ang impeachment at maging successful ito, mababakante ang pwesto ng vice-presidente. Kapag bakante ang pwesto ng vice-presidente, ang ating Pangulo ang siyang magtatalaga kung sino ang kapalit. At pipili lang siya either from Congress or the Senate. O nakikita niyo na kung saan pumupunta ito. So mayroong double vetting na tayo on the possibility that changes to the Constitution will be proposed via People's Initiative. So medyo yung source na ito. Medyo credible naman po ang source na ito. Bago natin ituloy ang pahayag ni Attorney Trixie Cruz Angeles, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ang feeling of dissatisfaction na nararamdaman natin, tayong mga nandito, ay hindi po mawawala kaagad. May mga tao talaga na responsable para dito sa nararamdaman natin. May mga tao talaga na nilaklok natin sa posisyon sa lakas ng kanilang pangako na alam natin sa araw-araw they continue to disappoint. Tuloy-tuloy din po ang kanilang pag-fail sa atin. Tuloy-tuloy that they keep failing not just our expectations but not just the expectations that they fulfill their promises pero yung normal na expectations natin sa mga kawani ng gobyerno, sa mga opisyal ng gobyerno. Yung minimum na serbisyo na nga lang ang inaasahan natin, but every day they seem to be failing us. So wag po natin ilalayo sa ating isip na posible na habang tayo ay nagse-celebrate, sila ay tuloy-tuloy sa pagplano. Hindi natin sigurado kung ano ang magiging filings this December. Kasi may pasok po, di ba? After Christmas, mayroon pa pong ilang mga working days. Hindi natin alam kung anong mga reklamo ang maaaring maihain sa Kongreso o sa COMELEC o mga petisyon na maaaring maihain over the holiday season. Habang tayo ay nagpaplano ng ireregalo natin sa isa't isa, nagpaplano sila how to perpetuate themselves in power. Lang po tayo tuloy ang ating panalangin sa Diyos na makapangyarihan na sana hindi magtagumpay ang mga ito. Dahil kung sakasakali, baka tuloy-tuloy ang feeling na ganito na we are continuously dissatisfied with the people that we have put in power. So, may mga naririnig po tayo, information that still needs to be doubly vetted. Ibig sabihin, na-vet ko na siya once. Pero kailangan pang isa pa, another round. May mga naririnig kami, mga plano over the holidays na baka by January, mabigla tayo. Na may mga moves na baguhin ang ating saligang batas, whether you like it or yes. Diba? At gagawin nila ito by a new means, a means na na-pick up pa nila sa atin, People's Initiative. So, kung tuloy ito, kung matuloy ang ganitong mga plano nila, may pagkakataon pa rin tayong tutulan nito. At ang pinaka-epektibo na pagtututol nito ay doon sa ating pagsasalita. Tuloy-tuloy po natin ipaalam sa ating mga overlords o sa mga taong may kapangyarihan na tuloy-tuloy ang kanilang pag-exercise ng kanilang power that we gave to them, na tuloy-tuloy pa rin nilang ine-exercise against us. Pwede pa rin tayong tumutol. May tiwala po tayo na ang mga puwersa, mga tao na may puwersa sa ilalim ng ating saligang batas na gumitna sa isang oppressive na gobyerno, para protektahan ng taong bayan ay tuloy-tuloy sa kanilang pag-observe sa mga pangyayari. Okay. So, muli, ang sinasabi lang po natin, let's be vigilant at kapag mayroon tayong nararamdaman na hindi tama silang ginagawa, kailangan magsalita. Kailangan ipaalam sa kanila.
Pasko man ito at isa sa dapat naaalala natin itong Pasko is that we need to watch out for each other. Yun po ang pinakamahalaga dito. Mapabayaan man tayo ng mga taong makapangyarihan, hindi natin papabayaan ang isa't isa. Maraming salamat po sa end of sermon. Okay, let's go into your discussion. Kamusta naman po ang lahat? Sabi ni Mark Anthony Perez, a comeback with a Tambi twist. Tandaan ninyo, every time na makascore, every time meron tayong mailabas, asahan ninyo, meron din silang pinaplano. People who have power, people who exercise power, they will not give that up easily. So, ibig sabihin, if we win, we have to win decisively. So, kailangan maintindihan ng ating mga opisyales sa gobyerno that our opinion will continue to matter. Sabi ni Blue, naniniwala pa rin ako sa mga general na ang nagbuwis ng buhay at may malasakit sa bayan. Hindi yan papayag na sirain ng isa ang ating bayan. Maraming salamat ma'am kay Ma'am Virginia Wise sa kanyang pagpapadala ng super sticker. Sabi ni Ashi, paano kung nakagawa na sila ng bagong saligang batas? Ano ang mangyayari? Hindi pa natin alam ang nilalaman ng mga pinaplano nilang amendments to the Constitution. Kailangan ba natin para malaman natin kung ano ang epekto nito. Ngunit ang kailangan din natin tutulan ay yung tilang malasikreto nilang pagpaparaan para magbago ito. Posible mag-file sila under People's Initiative kasi pwede naman po yun. Ang babantayan natin, sino ba ang boboto para dito? Kasi kailangan may plebisito, may referendum para doon. So, ang mahalaga dito ay hindi nila kayanin i-railroad itong mga pagbabagong ito sa atin. Sabi ni Way, I see it na umpisahan na nilang isuppress ang free speech and expression na ginawa nila sa SMNI. Pwede na nilang gawin sa lahat yan ng kumukontra sa gusto nila, lalo na kung Congress ang tinatamaan. Hindi po ako nagdududa na may mga posibilidad, yung mga sinasabi ninyo, may posibilidad na mangyari ito. Ngunit ang una natin kailangan gawin ay manatiling kalmado. Kasi sa ngayon, wala pa tayong nakikitang galaw. Ang sinasabi lang natin ay kailangan vigilant tayo. Kailangan parati tayong mag-observe sa mga pangyayari sa ating palibot at sa mga ginagawa ng ating mga opisyales. Huwag tayong papayag, lalong-lalo na dun sa mga hinihiling nilang pagbabago sa saligang batas dahil kakailanganin ng mga pagbabagong ito ang ating pagsasang-ayon. Ang pagsasang-ayon na yan ay magagawa sa plebisito. Now, assuming yan po ang gagawin nila. Kung hindi po nila gagawin sa pamamaraan ng People's Initiative, magpo-propose sila ng Constituent Assembly, meaning the Congress the legislature will constitute itself as the body. Sila ang magiging representante natin sa pagpropose ng pagbabago sa ating saligang batas. So, asahan ninyo, since sila yung nasa in power at alam nilang hindi sila popular, they will try to railroad something. So, ganun po talaga yan. They're continuing yung pagkukulang sa kanilang popularity, pagbababa nilang popularity at trust ratings ay gagawa nila ng tinatawag ni Boss John at work around. Diba? No. Sabi ni Gaming, pwede bang tawagin si Martin Romualdez sa Senado para questionin sa pag-suspend ng franchise ng SMNI. Mayroon pong interparliamentary courtesy. Ibig sabihin, dahil dalawa silang kamara ng iisang legislature, hindi po sila, kumbaga, bawal ang bastusan. So, you cannot question each other kasi hindi po higher body ang Senado.
equals po sila. Nauuna lang po ang Kongreso doon sa mga proposals for taxation, franchises, and so on. Sabi ni BM, napanood niyo ba ang video ni Maharlika? Can you confirm kung meron bang basihan ang lahat ng sentiments niya? We have to be specific. Di naman tayo magsasang-ayon sa lahat, di ba? Kailangan na bang magkaisa ang mga totoong may malasakit sa bayan? Kailangan naman parati ng pagkakaisa natin, no matter what happens. So, yes, kailangan din natin mapagpasensyahan ang mga kakampi natin. Posibleng hindi tayo nag-agree sa mga detalye, nag-agree naman tayo na hindi natin dapat tinatanggap yung mga pagpipilit at saka oppression ng mga opisyalis ng gobyerno. Sabi ni Ma'am Dina, may expose si Maharlika. According to Maharlika, magbibitiw si Puting kung ang papalit ay pinsan niya. Kaya minamadali nila ang ICC dahil idadawit nila si Inday parang yung pinsan ng papalit. Alright, kung sakasakali, ito po ang basihan ni Binibining Maharlika. Unang-una, posibleng kung matuloy ang impeachment at maging successful ito, mababakante ang pwesto ng vice-presidente. Kapag bakante ang pwesto ng vice-presidente, ang ating Pangulo ang siyang magtatalaga kung sino ang papalit. At pipili lang siya either from Congress or the Senate. O nakikita niyo na kung saan pumupunta ito. O, kung sakasakali at maipili niya isang kamag-anak niya para iluklok sa pwesto ng vice-presidente, maaari siyang mag-step down at yung vice-presidente ay by right of succession magiging presidente. Kapag siya na po ang presidente, magluluklok siya ng tao na nanggagaling sa Senado o Kongreso para punuin yung posisyon ng vice-presidente. So, yun po ang magiging basehan kasi may posible po under the setup ng ating saligang batas. As to whether or not that's actually going to happen, na mayroon talagang plano na ganon, then on that matter, we still have to see. Pero yun po ang ginagawang basihan ni Binibining Maharlika. Mismong sistema allows for something like that to happen. Sabi ni Loy, bakit si Daryl at Daryl at saka si Senator Aimee daw tinitira si Pebbles Duque. Very supporting kay Tatay Diggs and Sarah si Miss Pebbles. Pebbles Duque to ha, hindi po si Pebbles Chururut. Yung kaiba po yun. Well, kailangan alamin ko po kung ano yung basehan dyan. Gayon pa man, posible dahil din sa ilang mga nabitiwan na salita ni Miss Pebbles. Let's see, hindi pa po masyadong maliwanag para sa akin kung ano mismo ang nagiging issue sa kanila. But suffice it to say, hindi naman po dapat tayo na-divide over details like that. So siguro kailangan paalala rin natin sa isa't isa na we can disagree on the details, but on the general matters, such as whether or not this administration is fulfilling its campaign promises and doing their obligations or doing it right by the people, yan po ang dapat parating nasa isipan natin constantly. Sabi ni Sigrid, vigilance on the changes. We can't afford amendments that will favor corrupt players. Merry Christmas at Tricks and LBBS, watching from Florida. So, siguro, ang nakikita ko po kasi ay may mga tao na tumitira dun sa mga nagsasabi na DDS. Okay. Alright. So, mayroong double vetting na tayo on the possibility that changes to the Constitution will be proposed via People's Initiative. So, medyo yung source na ito. Medyo credible naman po ang source na ito. So, may possibility na ganyan, kailangan i-anticipate natin at pantayan. Ngayon, doon naman sa larangan ng komunikasyon, nakikita natin na may mga tao na pilit na nangangalmot, kumbaga, doon sa mga dapat kapanig. Bakit ito? Bakit ganon? Well, halimbawa, may mga tao na nakakaamoy na
baka may manalong panig dito, nag-aalala sila na baka maetsepwera sila. Kumbaga, politika din yan. Wala po tayong panahon at pasensya para sa mga taong namumulitika ng ganito kaaga, hindi pa naman tayo nakakapagtagumpay dun sa pagkokorek sa administrasyon na ito. Sabi ni Maneka, when Pebbles Duque suggested that Direct Daryl Yap should include INEV, begging o direct smoothie, Pebbles Duque insulted Daryl Yap by saying puppet na director. Ayun, dinoljak na siya ni Direct. I see. Alright, that sounds like a very good synopsis. Thank you very much. Sabi ni Mama Maria, I'm sorry, but there's no honor among thieves. Who are you talking about? If you're going to ask me a question, make sure it doesn't come with an accusation because then I'm going to ignore you. Merry Christmas, Boss Mommy. Ay, hi kay John Paul. Hi sa mga anak. Hi sa mga kids. Did they get the cookies? I hope they got the cookies. Uy, huwag mong ubusin yung cookies nila. Sabi ni Ma'am Malu, bakit walang ads? Wala pa po. Mamaya ko pa i-monetize ito. Ha? Natry na. So, sandali, tignan natin. Kailangan nga dapat i-monetize ka agad, ano? Sige po, i-monetize ko in a little while, pero medyo may momentum na kasi tayo sa discussion. Uy, sa lahat ng bumati ng Happy Holidays at Merry Christmas. Merry Christmas din po sa inyong lahat. Like I said, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pause. Kumbaga, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-discuss. Alam ko panahon ng Pasko at in some instances, medyo mahirap po talaga mag-concentrate dahil nga sa holiday season. So, meron nagtanong kanina din sa aming sa Messenger na bakit daw kami nakadikit kay Presidente Duterte and that he doesn't look well and so on. Okay, number one, we saw him up close and personal and we know that he lost weight as part of his Getting Healthy program. It's just, marami naman po nag-aalaga sa ating dating Pangulo. At the same time, we had an excellent discussion. It was a very, fulfilling discussion. And hindi po namin inuuna ang aming pagpapacute, so to speak. Sabi ng isang critic na inuuna daw namin yung aming pagpapacute. Just for the information of everybody, taon-taon po, nasa Davao kami at about this time, hindi lang po dahil birthday ni Crisette, kundi dahil celebration namin for nagpe-Thanksgiving po ang House of Hope. House of Hope is really the cancer ward of the Davao's main general hospital at nagko-contribute po kami dito taon-taon. We help raise money, we help raise awareness, and so every year nakikita po kami doon. In turn, kami po ay nagpapasalamat doon sa medical staff, sa lahat po ng tumutulong sa ating mga kababayan, sa mga bata na may cancer. Nagdagdag po ng panibagong cause ang ating Pangulo, merong balay dangupan para dito sa mga victims of sexual abuse. That's why konti lang po ang pictures namin. At yung mga pictures namin, puro yung kuya namin with the former president, kasi bawal po kunan ng pictures yung mga victims. And of course, we also don't want the cancer patients. Hindi po namin nilalapitan talaga kasi, baka sila magkasakit, very compromised na ang kanilang immune system. So the reason we were so happy is because every year, it's always a happy occasion para sa amin. Kahit ano man ang posisyon namin sa buhay, ang lagay namin every end of the year towards Christmas, towards Crisette's birthday, andyan po kami celebrating with people from House of Hope. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.